Alas 6 ng umaga sa Tambov, 43 Ukrainian drones ang mabilis na lumilipad patungo sa Progress Missile Factory. Ito ang itinuturing na pinakabinabantayang airspace sa buong Western Russia. Ngunit sa kaluran ng pabrika, sa ilalim ng riles ng tren na nagsusuplay sa Crimea, may isang bagay na ilang linggo nang naghihintay. Walang kaalam-alam ang mga Russian crews na tila mananalo sila sa bawat bakbakan ngayong umaga. At yun mismo ang inaasahan ng Ukraine. Unang lumitaw ang mga contact sa radar noong alas 6:04. Pagkatapos ay 6 pa na kumalat sa Hilaga upang sabay-sabay na punuin ang lahat ng radar scope sa lugar. Ang mga ito ay UJ-22 sa may 800 km range at ang laki sa radar ay parang isang malaking ibon lang. Ang presyo? $30,000. Mura, madaling itapon, pero magiging isang napakamahal na problema para sa Russian air defense. Noong una, malinis ang PPI scope ng Pantsir, yung umiikot na green sweep na nakikita nyo sa mga submarine movie. Pero makalipas ang 4 na minuto, napuno ang hilagang bahagi ng mga contact. 8. Tapos naging 12. Ang battery commander ay nasa tactical net na itinatalaga ang mga sector sa mga crew. Sinusubukan nilang ayusin ang target assignment para hindi masayang ang mga missile sa iisang drone lang. O mas malala, baka isipin ng parehong battery na ang isa na ang bahala rito. Sino ang titira at sino ang maghihintay? Lalong humihirap ang koordinasyong ito habang dumarami ang contact sa scope. Pagdating ng alas 6 at 4 na minuto, mas marami na ang contact kaysa sa mga battery na pwedeng tumira sa kanila. Unang nakakita ang mga ZU-23 crews. Sa sobrang baba ng lipad ng mga drone, nahihirapan ng radar dahil sa mga sagabal sa lupa. Pero hindi ang mata ng tao. Narinig na sila ng mga gunners bago pa man sila makita. Ang matinis na tunog na parang lawnmower ay umaalingaw-ngaw sa mga nagyelong bukid. Pagkatapos, may mga hugis na lumitaw sa ibabaw ng mga puno. Ang mga gray airframe na ito ay kasing laki lang halos ang dining table at lumilipad ng 200 kilometro bawat oras. Sa bilis at baba ng lipad na yon, makikita mo lang sila ng 5 segundo bago sila makalagpas sa posisyon mo. Ang mga gun crews ay gumagamit na lang ng iron sights at muscle memory, habang ang mga Pantsir radar ay sinusubukan pa ring i-filter ang mga contact mula sa ground scatter. Ang Pantsir S, isa na nakikita nyo rito ang sagot ng Russia sa mga drone swarm. Isang mobile system na may dalang 48 TKB, 1,055 mini missiles na nagkakahalaga ng $170,000 bawat isa. Isipin nyo na lang, ito ang pinakamahal na pamatay lang raw na nagawa kailanman. Sa loob ng ilang segundo, ang 92 N-6 E. Search radar sa itaas ay iniskan ng langit. Anumang bagay sa loob ng 30 kilometro ay natutukoy nito. Kapag may natag na contact, ipapasa ito sa 1-0. E. S. Isa. E. Fire control radar sa ibaba para sa millimeter precision lang. Mula sa unang detection hanggang sa pag-launch ng missile, 14 na segundo lang ang kailangan. Mas mabilis pa kaysa sa pag-parallel park ng karaniwang tao. Pero nangyayari lang yon sa ideal conditions. Ang mga UJ-22 ay lumilipad ng napakababa, kaya ang radar signal nila ay humahalo sa mga gusali, puno, at lupa. Dahil dito, ang 30 kilometro range ng radar ay bumabagsak sa 12 kilometro na lang. Kailangang i-filter ng system ang ingay ng paligid para mahanap ang drone. Para itong pagsubok na makinig sa bulong ng isang tao sa gitna ng maingay na restaurant. Noong alas 6:05, ang unang KKB 1,055 ay inilunsad at winasak ang isang Ukrainian drone. Pangalawang UJ-22, bagsak. Pang-atlo, makalipas ang 12 segundo, bagsak din. Ginagawa ng system ang trabaho nito
na pinagkagastusan ng Moscow ng bilyon-bilyong dolyar. Ang problema lang, gumagastos ang Russia ng presyong Porsche para lang makatira ng go-kart. Kapag ganyan kalaki ang lamang sa gastos, hindi kailangang manalo ng mga go-kart sa bawat bakbakan. Kailangan lang nilang patuloy na sumugod. May 48 missiles nung alas 6 ng umaga. Naging 31 na lang nung alas 6 at 10 ng umaga. At 19 na lang nung alas 6 at 15 ng umaga. Ang mga UJ-22 ay dumarating na mula sa iba't ibang direksyon. Sinasadya nilang magkaroon ng agwat para isa-isang ubusin ng bawat battery ang kanilang bala. Isang pansir sa hilagang sektor ang tumira sa mas malapit na drone, habang hinayaan ng isa na makalusot patungo sa pabrika. Ang battery sa silangan ay may 8 bala na lang, pero 3 ang contact. Mabilis na nauubos ang kanilang mga missile at nahulog na sila sa bitag ng Ukraine. May isang fuel train na nakatagdang dumaan sa Kochetovka 2 ng hapong yon. Hindi alam ng mga air defense crew na hindi lang pabrika ang pinoprotektahan nila. Pinoprotektahan din nila ang tanging bagay na nagbablock sa signal ng isang cellphone sa ilalim ng riles. At hindi madali ang mag-reload. Hindi pwedeng magpalit ng magazine ang isang pansir na parang nagpapalit lang ng clip ng baril ang isang sundalo. Kailangan nito ng loader truck, 4 na crew, at 20 minuto kung saan ang system ay offline at walang depensa. Sa gitna ng isang drone swarm, ang pag-offline ng 20 minuto ay parang pagpapakamatay na rin. Habang patuloy ang pagdating ng mga drone, tinatanong ng mga Russian, bakit? Hindi nila alam na hindi kailangang kaligtas ng drone. Ang kailangan lang ay makita sila. Ang radar signature nito ay idinisenyo para madaling makita ng pansir at matrigger ang automatic lock. Hindi ito pagkakamali sa design. Yun mismo ang layunin. Kung stealthy ang drone, baka makalusot ito, pero hindi mauubos ang bala ng kalaban. Dahil ubos na ang bala ng mga pansir, sumugod ang mga Zu-23 gunchucks. Ito ay mga autocannon na nakakabit sa likod ng truck na may 800 rounds per minute. Pero sa bilis ng drone, meron lang silang 4 na segundong window para tumira. Para kang sumusubok barilin ang isang plastic bag na nililipad ng hangin sa gitna ng highway. Uminit ng husto ang mga kanyon hanggang sa mamula ang bakal. Pagkatapos ng 2 bakbakan, alinman sa hindi natatama ang baril o kailangan na itong palamigin. Noong alas 6:30, 12 na UJ-22 nang napabagsak sa halagang $2 milyong. Ang lugi sa Ukraine? $360,000 lang. Sa aspetong technical, perpekto ang ginawa ng Russia. Pero sa aspetong stratehiya, isa itong sakuna. Noong alas 6:25, may mga bagong contact na lumitaw. Mas mabilis, mas mataas, at mas malaki. Hindi na ito mga decoy lang. Ito ang mga Luti, may 1,000 kilometro range at 75 kilo warhead. Sapat na ito para wasakin ang isang buong palapag ng pabrika. At ito ang matinding plano. Hindi sila sabay na inilunsad sa mga decoy. Unang pinalipad ng Ukraine ang mga Luti mula sa malalayong base. Sumunod ang mga decoy mula sa mga lugar na malapit sa border. Kahit mas mabagal ang mga decoy, sila ang unang dumating dahil mas maikli ang nilakbay nila. Ang mga Luti ay dumating 20 minuto ang huli, sa isang koridor kung saan ubos na ang mga missile ng Russia. Ang ganitong koordinasyon ay hindi aksidente. Isang eksperto ang nagkalkula kung ilang UJ-22 ang kailangan para ubusin ang mga pansir bago dumating ang tunay na atake. Noong alas 6:30, ang unang Luti ay papasok na sa bilis na 190 knots. Nakita sila ng mga crew ng pansir at dito pumasok ang mahirap na desisyon. May 3 missile na lang na natitira, pero 3 rin ang Luti na parating. Hinayaan nilang makalusot ang isa
Dahil ayaw nilang maubusan ng bala ng tuluyan. Pinanood nila ang 75 kilograms ng pampasabog na lumipad patungo sa pabrika. Bawat battery ay nahaharap sa parehong pagpipilian. Tumira at maubusan o panoorin na lang ang missile na dumaan. Pero noong alas 6 at 35 minuto, isang Lucci na papunta sa pabrika ang biglang lumihis. Hindi ito dahil sa damage, kundi dahil ang coordinates nito ay biglang nagiba. Isa pang Lucci ang tumigil sa pag-respond sa flight plan at bumagsak sa bukid. Walang putok ng baril, walang missiles, walang tunog. Bigla na lang nawawala ang mga contact sa scope. May isang bagay sa labas na hindi gumagamit ng bala, pero kayang pumatay ng strike package ng Ukraine. Ito ang R-33 Sergetel, isang Ural Chuck na puno ng mga antena. Wala itong missiles o baril, pero mas malaki ang pinsalang nagawa nito kaysa sa lahat ng pansir. Ang Zhitel ay isang broadband jammer na sumasakal sa mga GPS signals. Ang GPS signal ay galing sa satellite na 20,000 kilometro ang layo at napakahina na nito pagdating sa drone. Kailangang maging malinis at tumpak ang signal na ito para gumana ang nabigasyon. Hindi ito sinusubukang i-decode ng Zhitel. Nilulunod lang niya ito sa pamamagitan ng ingay o static sa radius na 30 kilometro. Sa loob ng bubble na iyon, lahat ng navigation frequency ay nawawala. At ang mas malala, ang drone ay nakakatanggap ng maling signal o ghost coordinates. Hindi alam ng computer ng drone na niloloko na pala ito. Dahil dito, nawala sa sarili ang mga drone na nakaligtas sa mga pansir. Ang autopilot ay sumusubok mag-correct batay sa maling data hanggang sa mas lalo silang maligaw. Ito ang dahilan kung bakit mas nakamamatay ang jamming kaysa sa missile. Hindi nito sinisira ang computer. Kinukumbinsi nito ang computer na maayos ang lahat habang bumabagsak na ito sa lupa. Isang Lucci ang lumihis ng 11 degree at bumagsak sa mga puno malayo sa target. Isang drone na nagkakahalaga ng $4 na milyong nawasak lang ng isang truck na gumagamit ng diesel. Tuwang-tuwa ang mga Russian operators dahil gumagana ng perpekto ang kanilang jamming system. Pero noong alas 6:45, may mga Lucci na nananatili sa tamang kurso. Walang paglihis, walang pagbabago. Kahit todo lakas na ang jamming ng Zhitel, hindi natitinag ang mga drone na ito dahil hindi sila nakikinig sa GPS. Dito na bumagsak ang depensa ng Russia. Dala ng mga drone na ito ang Skynode S flight computer. Karamihan ng drone ay gumagamit ng GPS tulad ng Google Maps. Pero ang Skynode ay gumagamit ng camera. Binabasa nito ang anyo ng lupa, ilog at kalsada para malaman ang lokasyon nito. Bago ang launch, niloloadan ng memory nito ng mga satellite photos ng dadaanan nito. Habang lumilipad, ikinukumpara ng camera ang nakikita nito sa baba sa nakaimbak na litrato. Hindi mo pwedeng i-jam ang camera at hindi mo pwedeng lunurin sa ingay ang gyroscopes nito. Ang mga drone na ito ay dumaan sa jamming bubble na parang gumagamit lang ng free wifi. At hindi pabrika ang puntirya nila. Sila ay patungo sa isang lokasyon 5 kilometro sa kanluran. Ang pinakamalapit na pansir ay wala ng bala. Ang mga gun truck naman ay malayo pa. Ang mga operators ng Zhitel ay nanonood na lang habang ang mga drone ay papalapit sa kanila. Ang Zhitel ay nag-broadcast ng posisyon nito sa loob ng 55 minuto, kaya alam na ng Ukraine kung nasaan ito. Sa distansyang 2 kilometro, nalock ng Skynode camera ang truck. Mula sa pag-match ng anyo ng lupa, lumipat ang computer sa target recognition. Isang truck, isang trailer, at mga antena, tugma sa target. Noong alas 6:58, nawasak ang Zhitel. Isang 75 kilogram warhead ang tumama sa Ural Chuck at trailer nito. Kasabay nito, biglang nawala ang lahat ng jamming sa buong area. Bumalik ang GPS signal at ang lahat ng cellular bands sa isang iglap. Bukas na ang pinto para sa susunod na atake sa pabrika.
Pero walang dumating na drone. Nagtaka ang mga Russian. Bakit lumagpas ang mga drone sa pabrika? Akala nila ay nanalo sila. Pero ang totoo, pumasok sila sa mas malaking bitag. Sa ilalim ng riles ng tren, isang cellphone ang sa wakas ay nakakuha ng signal pagkatapos ng ilang buwan. At isang fuel train ang parating na. Noong alas 5:30 ng hapong iyon, pumasok ang fuel train sa Kochetovka 2 classification yard. Lahat ng supply para sa Crimea at sa Southern Front ay dumadaan sa choke point na ito. Sa ilalim ng riles, nakabaon ang isang device na may cellphone at detonator. Isang signal lang mula sa cell tower ang kailangan nito. Dahil sa jamming ng JITEL noon, hindi ito matrigger. Pero ngayong, wala na ang JITEL, malaya na ang signal. Noong alas 5:34 ng hapon, isang tawag ang ginawa. Sumabog ang riles sa ilalim ng pang-apat na bagon ng tren. Nagsimulang tumalon ng mga bagon mula sa riles sa bilis na 60 kilometro bawat oras. Nagkaroon ng malaking pagsabog mula sa 11 bagon ng gasolina. Umakyat ang apoy sa taas na 1,000 talampakan. Ang init ay sobrang tindi kaya hindi makalapit ang mga bumbero. Dahil dito, naputol ang pangunahing supply para sa 3 dibisyon ng mga sundalo sa frontline. Ang buong operasyon, ang 43 Jones at ang halos 1 oras na bakbakan ay para lang makuha ang isang bar ng cell service. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, siguradong magugustuhan nyo rin ang video tungkol sa pagpapasabog ng Ukraine sa isang dam. Hanggang sa muli.